Paano po tayo dapat manalangin? Nag-iwan po si Jesus na isang parisan sa pananalangin na mababasa sa Mateo 6:9 hanggang 13. Ang sabi niya, manalangin kayo sa ganitong paraan, Ama namin na nasa langit, pakabanalin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, mangyari nawa ang kalooban mo. Kung papaano sa langit, gayon din sa lupa. Bigyan mo kami ng pagkain para sa araw na ito at patawarin mo kami sa mga kasalanan namin, kung paano pinatatawad namin ang mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang mahulog sa tukso, kundi iligtas mo kami mula sa isa na masama. Kaya maunawaan po natin dito na hindi naman kailangan salita por salita na dapat gayahin talaga ang pananalangin na ito ni Jesus. Ayon kay Jesus mismo sa Mateo 6:7, ang sabi niya na hindi dapat paulit-ulit ang mga salitang ginagamit sa pananalangin. Ano po ibig sabihin? Hindi dapat kabisaduhin ang pananalangin at yun din ang sinasabi natin sa tuwing nananalangin tayo sa Diyos. Pattern lang po ang itinuro ni Jesus. Ang pagpapabanal sa pangalan ng kanyang Ama ang pinakamahalaga ayon sa itinuro ni Jesus na panalangin. Magagawa lang ito kung babanggitin natin sa magalang na paraan ang personal na pangalan ng Diyos si Jehovah. Yun po ang tamang pagpapabanal sa kanyang pangalan. At ang pagdating ng kaharian ng Diyos naman, ang pangalawang dapat hilingin sa Diyos sa pananalangin ayon kay Jesus. Sa pamamagitan daw kasi ng kaharian ng Diyos, mangyayari ang kalooban ni Jehovah sa langit at sa lupa. At syempre, si Jesus din naman ang itinalagang hari ng kaharian ng Diyos, kaya dapat lang ipanalangin ang kaharian ayon kay Jesus. At sinundan naman ito ng material na bagay tulad ng tinapay sa bawat araw. At sa bawat araw lamang ang dapat na hilingin at hindi 1 year supply ng tinapay o material na bagay. Bakit tinapay sa bawat araw lang ang dapat hilingin? Dahil gusto ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya sa bawat araw upang manalangin, upang humingi sa Kanya ulit ng panibagong paglalaan sa panibagong araw kinabukasan. Kaya pananalig po sa Diyos ang gustong ituro ni Jesus, na kaya ng Diyos na maglaan sa bawat lingkod niya ng material na mga bagay sa bawat araw. At hindi rin dapat hilingin ang kasaganaan dahil pagpapakita po yun ng kasakiman kung hihiling tayo ng labis-labis sa Diyos. Total din naman, sagana naman ang mga paglalaan ni Jehovah sa tao kung iisipin. Ang sumunod na dapat hilingin sa Diyos ay na patawarin tayo sa mga kasalanan natin. Napakahalaga po nito dahil lahat tayo ay makasalanan sa harap ni Jehovah. Kaya nagpapaalala din ito sa atin na dapat tayong magpakumbaba na humiling sa Kanya ng kapatawaran at kailangan din na hilingin sa Diyos na tulungan tayo sa sarili natin na alisin ang pride at magpatawad din sa iba o sa kapwa natin. Wala pong ibang option. Kailangan po natin na magpatawad. Itinuro din Jesus na tulungan tayo na makaiwas sa tukso. Kaya paalala po sa atin ito na hindi dapat umasa sa sarili nating kakayahan upang makaiwas sa tukso, kundi kailangan hilingin po natin sa Diyos ang tulong ng Kanyang banal na Espiritu dahil makapangyarihan nga ang kaaway ng Diyos na si Satanas at siya ang madalas na pinanggagalingan ng tukso. At may paalala din si Jesus, may kinalaman sa pananalangin ayon sa Mateo 6:5-6. Ang sabi niya, gayon din kapag nananalangin kayo, huwag ninyong gagayahin ang mga mapagkunwari dahil gusto nilang manalangin ng nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto ng malalapad na daan para makita sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, yun na ang buong gantimpala nila. Sa halip, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa isang silid sa iyong bahay, isara mo ang pinto at saka ka manalangin sa iyong Ama sa langit. At ang iyong Ama na nakakakita ng lahat ng bagay ay gaganti sa iyo. Ano po ang punto? Ay hindi dapat gawin ang pananalangin sa pamamagitan ng mga prosesyon o mga istasyon o mga padasal sa kalye o mga kalsada upang ipakita lamang sa tao ang pagkukunwari ng pagiging makadiyos. Alam ng Diyos na pagpapaimbabaw o superficial lamang ang paggawa nito sa harap ng mga tao. At yun nga ang sinabi ni Jesus, pagpapaimbabaw. Kaya ang tamang panalangin, pumasok ka sa isang silid ng iyong bahayan niya at isara mo ang pinto at saka ka manalangin sa iyong Ama sa langit.
at ang iyong Ama na nakakakita ng lahat ng bagay ay gaganti sa iyo. Pero kanino talaga dapat manalangin? Ang sabi ni Jesus, kung babalikan natin ang Mateo 6:6, sabi niya, isara mo ang pinto sa manalangin sa iyong Ama sa langit. Kaya malinaw, ang sabi ni Jesus, manalangin tayo sa kanyang Ama sa langit, si Jehovah. Gaya din ng modelong pananalangin na itinuro ni Jesus, dapat nga sa kanyang Ama na si Jehovah lamang tayo dapat manalangin. Kaya nga sabi niya, Ama namin, sumasalangit ka. Sa Juan 14:6, sinabi din ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya malinaw, ang lalapitan natin talaga ay ang kanyang Ama, si Jehovah. Doon tayo sa kanyang manalangin, pero dadaan tayo kay Jesus dahil siya ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Kaya hindi rin tayo makakalapit kay Jehovah kung hindi natin babanggitin ang pangalan ni Jesus. Kaya sabi niya, sa pamamagitan ko. Kaya kailangan talaga na dumaan ang panalangin natin kay Jesus. Ang Apokalipsis 3:14 ay nagsasabing si Jesus ang Amen. Kaya kapag tinatapos natin panalangin sa pangalan ni Jesus, Amen.